Ipinapasabi na ng Independent Commission for Infrastructure o ICI si dating Public Works Undersecretary Catalina Cabral sa susunod na linggo. Kung sisipot si Cabral, ikalawang pagpunta na niya ito sa ICI. We are hoping that she appears. There are information that the Commission would want to get from her. Unang nadawit ang pangalan ni Cabral sa kontrobersiya sa flood control projects at budget insertions nang sabihin ni Senador Panfilo Lacson na tumawag si Cabral kay Senador Tito Soto pagkatapos ng eleksyon 2025 para raw magtanong kung anong proyekto ang nais itong isingin sa 2026 national budget. Sa pagsasalarawan naman ni dating DPWH Undersecretary Roberto Bernardo, makapangyarihan daw si Cabral dahil kaya raw nito magtanggal, magdagdag at magbago ng mga insertion sa DPWH budget sa NEP o National Expenditure Program. Si Cabral pa raw mismo nakikipag-usap sa mga mambabatas kung magkano ang alokasyon sa kanila sa mga proyekto ng DPWH. Sinabi rin ni Bernardo sa kanyang testimonya noon sa Senado, naghahati din siya ng pera sa bahay ni Cabral. On multiple occasions, I personally delivered and also caused to be delivered cash to Yuse Cabral at her house at Tatalon, Quezon City and other places. Yuse Cabral would tell me that she would communicate and meet legislators to inform them of the amount of their allocations and ask them for titles of projects that they want to include in the DPWH budget. Yuse Cabral has total influence and authority in preparing and finalizing the NEP for infrastructure. Sinusubukan pa ng GMA Integrated News na makuha ang panig ni Cabral. Sabi ng ICI, posibleng si Cabral na ang huling resource person na maipatatawag nila bago mag-Christmas break simula December 24. Pinag-iisipan din kung magpapatawag pa sila ng resource person sa susunod na taon, lalo't epektibo na ang pagbibitiw ni Commissioner Rogelio Singson sa December 15. It would really be best if we have a full commission, a complete commission. The prerogative to appoint a member of the ICI is with the President. Ayon sa ICI, naghihintay na lamang sila ng sulat mula kay House Majority Leader at Presidential Son Congressman Sandro Marcos para maisa publiko na ang naging pagtestimonya niya sa komisyon. Kung matatandaan, humingi si Marcos ng executive session on December 4, pero sabi niya rin noon, I have given the ICI full authority if they deem fit to release the video of my testimony. That will be discussed by the Commission, and of course, upon their decision, then we will, if the decision is to share the video, then we will share it to the media.